Good evening mga idol. Una sa lahat, big shoutout nga pala kay Idol GC Calyaw. Idol, maraming salamat sa pag-share mo ng mga aking videos at laging panonood at suporta sa aking mga pinopost, lalong-lalo na sa aking YouTube channel. Maraming salamat, Idol. I-update ko sa inyo yung cuttings na hibiscus. So, ito siya ngayon. Bali, ang gagawin natin sa kanya ngayon, magtatanggal tayo ng mga dahon, pahihinain natin yung malalakas at bibigyan natin ng pagkain yung mahihina. So, ayan. So, nakita nyo to, ayan, malakas yan. So, ayan. Babalansihin natin lahat ng sanga na dapat pantay-pantay silang kumakain. For example, ito, mahina ito. Ito, malakas. So, i-workshop natin siya ngayon. Bali ito ngayon, puputulin natin, sasaksak tayo kasi masyadong mahaba yung primary niya, ang pangit tingnan. So, hotdog, hindi siya proportion dito. Magpuputol tayo hanggang dito, magpapanimula tayo. Kukunin lang natin ay trunk ng primary. Ito, yung pinaka-primary niya, hanggang dyan lang yan. Tapos ito, tuwid din, ayan natin yung tuwid. So, pa-clean din natin yan, sasaksakan natin yan, isa na yan. Itong dalawa. Tuwid. Bali yan, naputol na natin. Ngayon, ang gagawin natin, magsasaksak tayo dito. So, ito yung front. Tapos, dito tayo maglalagay ng isang saksak sa part na yan. Nasa 11 o'clock siya. Tapos ito naman, 11 o'clock din, dito din ang punta dapat. Dito ang graph niya. Kasi, yung unang bend niya, papunta dito. So, hindi siya pwede dyan dahil yung number 1 nitong sanga na to, pupunta dito sa ilalim, kakanlong dito sa ilalim. So, dapat dito pumunta yung number 1 sa part na to. Para yung number 2 dito pupunta sa labas. Ito, nasa labas siya. Ayan, nasaksakan na natin. Ayan. So, ito uli yung front. Nasa 11 o'clock siya. So, ito rin, 11 o'clock. Ngayon, kaya ko sinabing hindi pwede ito sa 1 o'clock. Tinan niyo. Pag nandyan tayo, pag dito tayo una nag-bend papunta rito, yung 1 mo mapupunta din sa ilalim nito. So, dapat nasa 11 o'clock siya, tapos dito ang bend niya una, para nandito yung 1. Tapos yan, mali ng tubo, nasa ilalim. So, ito, kahit pa paano, buhay pa, kahit walang node dyan. No? So, lilinisin lang natin yan, sasaksakan natin dun sa taas. Kaysa tanggalin to, magkaroon ng sugat dito sa malapit sa katawan. Ito na lang, linisin natin, tapos grab ulit din sa part na yan. Tapos ito ngayon, ibibina natin yan. Ayusin na natin to. Separate natin yung dalawang branches na yan. Ayan, nabina natin siya. So, separate na yung branches. Kanina flat yan eh. So, ayan na siya ngayon. Ayan, ngayon, nahiwa natin siya. So, bali itong part na to, part na yan ng primary. To. Part na ng primary yan. So, kung kukuha tayo ng 1 dito, dapat malapit lang kasi ayan na siya, ganyan na siya kahaba. Ayan. So, ayun. Pag binid ngayon natin siya, ang unang node niya, ayun. Ito yung unang node niya. Ayan yung unang node. Yan. So, layout natin siya ngayon. Ito yung 1. So, kunin natin yung 1. Ayun, isang 1. Tapos ito ngayon yung number 3. 1 and 3 kasi hindi tayo pwedeng kumuha dito ng number 2. Dahil pagka kinuha natin yung 1, 2, 3 na yan, ang haba, hindi siya tapering. Ayun, hindi siya tapering, haba niya. So, dito tayo magte-tapered sa part na yan. Kaya 1 and 3 pa lang. So, yung number 2, doon tutubo sa number 3. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nasa kabila yung node niya, twist natin yan. So, ayun. Ayun ngayon yung node. Oh. Ayun na siya. So, ayan. Madali natin ng konti dyan. So, ito ngayon, huwag nyo na ilikot to. Sakto na yan. Ito lang dalawa kailangan nyo. Isang bend lang, isang loop lang na ganun. Okay na yan. So, ayan. Tapos, ito ngayon, yung part na to, walang laman yan. So, walang laman. Itong part na to. Bali, meron na tayo dito at meron na dyan. So, yung isang kanya ngayon, dito dapat pumunta sa gitna na yan. Yan, sa gitna na yan. Yan. Pag nilayout ngayon natin to, kuha tayo ng dalawa. So, ito na yon 1 and 3. Same din ito. So, ito ngayon, bebend nyo lang dyan. Pag binend ngayon dyan, ito itataas nyo. Twist nyo ng konti para makita yung branches. Ayun. Ayun yung branches. So, ayun. Tapos ngayon, ito ngayon, imumove nyo pabalik doon sa dito sa isa. Ayan. Tapos, i-bend nyo rin siya para doon talaga lalabas yung sanga. So, ayun. Ngayon,
Ito nakuha natin 1 and 3, wala na din yan. So, hindi na ililikod yan. Itong dalawa lang. Same lang din ito. So, ayun na ngayon siya. So, ito papunta to dito. Tapos ito naman ngayon, continue. Pag setback niya, continue yan papataas. Tapos kuha tayo ng number 2 papunta dito. Ito yung masarap na, ito yung pinaka-favorite kong ginagawa sa foliage ng puno. For example, mapapansin nyo ito, yan. Lagpas 50% yan dyan sa trunk. Di ba? So, dito ngayon lumalabas, yung nagkakaroon tayo ng mga pseudo-apex. So, ayan yun. Napakalaki niya. Hindi ko na isa-setback yan. Gagawin kong natural yan. Gagawa tayo rito ng ulo sa part na yan at ulo dito. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung ano ng foliage na papaganyan tsaka papunta dyan. So, yun. Tapos, ang tawag diyan sa ano na yan, informal upright, pero first back siya. Ayan. Nasa likod yung unang sanga. Ayan. Diba? So, first back yan. Ayan. So, ginawa ko siya. Sayang kasi kung puputulin ko magkakaroon ng malaking sugat. Pangalawa, pumabor pa kasi depth first back siya. O, di ba? Ayan, o. Tatanggalan tayo ng isang sanga. Ito. Papahinain na yan. Ito ang tatanggalin para lumakas. Saan na yan? Bali, ang nangyayari din sa isang sanga to ay 1, 2, 3, 4, 4. Dito tayo kukuha ng apex. So, ganun din dyan. Kapag ka nandito tayo sa side, magkakaroon din yan ng pseudo sa part na yan. Kasi malaki din yan. Nakalubog lang eh. So, gagawa tayo ng pseudo dyan sa part na to. Tapos yan, nilinisin na natin ito. Ito, yung part na yan. Para habang lumalaki ito, naghihilom na yan yung part na yan. Yan. Tapos, tingnan nyo to. Tingnan nyo yan. Yan o. Pagka naglinis kayo nito, huwag nyo isasagad dito sa mismong isang sanga na to. Ayan, nakita nyo. Yan. Yan. Mas maganda yan na hindi sila magkasama sa dulo. So, ito yung tama. Yan, yan ang tama. Huwag yung parehas dulo. Kasi, ito, kagaya nito. Yan, yan. Kagaya ng isa na yan. Parehas silang dulo, di ba? So, parehas silang dulo ng galing. So, biniyak ko. Nagkaroon din naman ng solusyon. Pero mas maganda kung, kagaya nito, itong isang ito, isang sanga na yan. Kung wala ito, iyan dalawa na lang na yan. Tapos, hindi ko yan hahabulin ng putol papunta doon para lang mag-tapered. Mas maganda pa rin siya na yung pinakaputol natin, flat dito, tapos dyan tutubo, magiging natural ang kalalabasan niya compare dito sa dalawa na magkatabi. Ayan o. Hindi lahat kasi nagagawa ng paraan ng ganyan. So, ayan. So, ito yun. Balik tayo rito. Ayan. Dapat meron tayo pataan na ganyan. Hindi dapat magkatapat o magkatabi sa iisang dulo yung dalawang sanga. So, ayan. Tapos yung mga pinagputulan natin, lagi yung dapat meron kayo laging hawak na ganito. Para nalilinis yung pinakadulo. Pag naghilom, maganda. Bilog na bilog, hindi siya yung magaspang tignan. Ayan. Malinis na siya ngayon. Sa wiring naman, tatlo yan. Itong dalawa magsinlaki. Ito, malaki sa dalawa. So pag nag-wire tayo dito, halimbawa tatlong ganyan, isang malaki, dalawang maliit. Gagawin nyo, ito muna kukunin nyo, pupunta to dito. So kalahati. Tapos, yung isa na naman na to, pupunta rin dyan, siya na yung magtutuloy hanggang dulo. So itong size na to ay 2mm. So ito ay 2.5. Pero pwede natin doblehin yan, tapered lang natin dito. Yung isa na to hanggang dito, kalahati nito. Ito. Kasi ito naman, siya yung magbubuo hanggang dulo. Okay, ayan na siya. Tapos ngayon itong ay 1, 2, 3. Yung bali nito, papaloob dito. Hindi siya papalabas kasi yung 1 nito papasok dito sa loob. Yan, papasok dito sa loob para abutin niya itong isang sanga na to. Ayan, for example, gaya ito na naman yung node na sa ilalim. So, bali twist natin uli siya. Padal natin sa loob. So, ito ngayon yan. Ayan na ngayon yung node. Ayan. Sa loob na. Tapos, ito yung isa. Twist natin. Ayan. Ayan na ngayon siya. Naka-layout na. 1 and 3. So, dito ngayon, kuha tayo ng isa. Papasok din sa loob yan. Isa na to. So, yung number 1 niya sa loob. Ayun, ito yung isa. Ayan. Tapos ito ngayon yung isa.
Ayun na ngayon siya. Naka-layout na. Tapos, ito ngayon, pag nilayout natin to, ang gagawin natin, gigitnaan natin to, yung dalawa na to. So, bali mangyayari ito pag nilagay dito yan sa part na to. Ayan, sa part na yan. Part na yan. Tapos, twist natin para yung node na yun pumunta dito. Daming naging twist. Kasi basta sa first wiring, hindi maitatama ang node. Kailangan natin i-twist. Bali yan. Ngayon, isa lang makukuha nating node, wala pa. Oh. Layo ng pagitan mula dito, ayun yung pagitan ng isa. So, base sa nakikita nyo, masyadong mababa ito, nakahabda pa itong sanga na to. So, hindi natin pwedeng kontrahin yan ng papataas. So, hanggang dyan lang yan. Tapos, yung susupling na isa lang dyan, dapat tanggalan ng dahon para lumapit yung node niya dito. Kasi hanggang dyan lang talaga yan, hanggang dito lang yan. Hindi na tayo pwedeng kumuha dito sa part na to dahil mawawala ng tapered. Ayan, ang haba niya. Kung kukuha tayo dito, wala na siyang tapering, so mahaba yan. So, dapat dito lang muna tayo. Yung isa makukuha nating isang sanga dyan, yan yung dadali natin dito. Siya yung magkakalata sa lahat dyan, sa part na yan. Ayan, hindi mo natin siya i-layout, ganyan lang, okay na yan. Tapos, okay, balik tayo ngayon dito sa pseudo apex. So ito ay hindi na 50% dyan sa trunk. Ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng pseudo apex sa part na yan. Tingnan natin yung dahon. Ayan, dilinisin natin to. Ayan, nalinis na natin. Tapos, cutter uli. Dapat laging malinis ito. Ayan na siya ngayon. O-wire natin to. Saktong-sakto na yung node niya, dalawa. Ang lapit. O-wiring natin yan. So, yung pagwa-wire, hindi basta pasok lang. So, titingnan din natin kung saan yung pupunta yung node. Bawa, itong node na to, ayan yung node na to, kailangan natin pumunta rito yan. Ito na pala. Ito, yung isang node na to, ito. Ito yung isang node, ayan, isa, dalawa. Sakto na yan. So, ito, papunta to dito. Itong sanga na to, itong node na to, papunta to dito. Tapos, yung isang node naman na to, yan yung magiging pseudo apex. So, ayan. Ito ngayon yung isa. Punta rito. Ito kasi dito na yan eh. Yun. Tapos natin ng konti. So, ayan na siya ngayon. Hindi natin kailangan ilikot yan kasi useless na to eh. Ito lang kailangan natin yung dalawang node lang na yan. Bali ganyan yung kalalabasan niya. So, yan yung design ko na nakikita ko sa kanya in the future. And ito yung sinasabi ko na pseudo apex. So, yan. Diba? Kasi malaki to. So, bumabagay ang pseudo apex sa mga side lang, kagaya nito. Pero iyan, nasa likod yan, sa likod. Hindi yan sa harap. Mas maganda siyang tanawin kasi yung pseudo apex, pwede rin siyang maging depth. Kumbaga, pagka tinatanong mo sa front, nandito sa likod yun. Nandyan siya sa ulbok na yan. So, yung apex nito, dadali natin doon sa likod.
Tapos, i-dip natin, ang ganda. Oh. Tapos, pagka nasa side tayo, kapag nasa side tayo, ayan, sudo rin yan. So, ayan, hindi siya magiging payong. Kumbaga, ito kasi hanggang dito yan, hanggang dyan lang yan, papaganyan dyan. Tapos, magkakaroon to dito ng ganyan. So, sudo na naman yan. So, ayan, sudo. Kung mapapansin nyo, yung mga gawa ko, hindi ako gumagawa ng triangle talaga. Yung triangle na ganun. Buo. Gusto ko lagi may sinok. Ayun, may sinok. Yung mga sinok na ganyan. So, yun. Ngayon, yung paggawa ng pseudo apex, yan, nakita nyo na kung paano, kinakailangan malaki siya para masabi nyo talaga na lalabas yung apex. Kasi pagka ito, proportion lang dito, 50% lang siya sa trunk, negative na yun kasi pinilit lang magkaroon ng pseudo apex pero hindi siya talaga natural. Ito kasi natural yan, malaki yung branches dito sa trunk, kaya lumabas yung apex niya. So ayan, yan yung kalalabasan niya. Yun mga idol, maraming salamat sa inyong mga panonood at suporta. Salamat po, salamat.